Sinasabing ang AI revolution ay nangyayari sa cloud, gamit ang code at software ang labanan. Hindi ganon. Tahimik na kinukuha ng Microsoft at iba pang malalaking tech company ang kapasidad ng enerhiyang nuklear ng Amerika para sanayin ang susunod na henerasyon ng mga AI model. Kumukuha sila ng napakalaking dami ng kuryente mula sa pampublikong grid at habang sumasabog ang demand, ang mga ordinaryong mamimili ay nakikipag-agawan sa natitirang supply. Ano ang resulta? Isang pribadong karera ng enerhiya para sa AI ang unti-unting lumilitaw sa likod ng mga eksena at ikaw ang nagbabayad ng gastos. Kabanata 1. Ang $500 na buwis sa AI. Ang PJM ang nagpapatakbo ng power grid para sa 67 milyong Amerikano sa 13 estado. Taon-taon, may malaking auction nito para tsakin ang supply ng kuryente 3 taon bago gamitin. Noong Hunyo 2025, halos $270 bawat megawatt day ang naging presyo sa auction. Noong nakaraang taon, $29 lang. Sa loob lang ng 12 buwan, sumabog ang presyo ng 833%. Dahil sa auction na yon, tumaas ang kabuuang gastos ng mga kabahayan mula $2.2 bilyong hanggang $14.7 bilyong. At lalo pa itong lumala. Ang sumunod na auction na sumasaklaw mula Hunyo 2026 pataas, tumama agad sa pinakamataas na presyong pinapayagan sa merkado na halos $329 bawat megawatt day. Kung walang cap, aabot sana sa $389 ang totoong presyo. Dahil dito, nakatipid ang mga consumer ng $13 bilyon. Noong Disyembre 2025, lumabas sa internal na dokumento na ang susunod na auction ng PJM ay umabot sa mas mataas na cap, ngunit hindi yon ang naging problema. Hindi naabot ng PJM ang sarili nitong safety target. Kahit mataas na ang presyo, hindi pa rin nakakabili ng sapat na kuryente ang mga grid operator para matiyak ang reserve margin. Tumataas na rin ang presyo sa buong bansa. Ang karaniwang pamilya sa nasasakupan ng PJM ay inaasahang madadagdagan ng $70 ang buwanang gastos pagdating ng 2028. Ang kabuuang bayarin sa susunod na 8 taon ay aabot sa pagitan ng $100 bilyong at $163 bilyon. Ang dahilan ng lahat ng ito ay simple, demand. Ang mga data center lamang ang nagtulak ng humigit kumulang 63% ng kabuuang pagtaas ng presyo. Ang biglaang pagtaas ng demand mula sa mga AI server farm ay nangyayari ng napakabilis, kaya nahihirapan ang grid na makasabay. Ang pinakamura at maasahang kuryente sa bansa ay inaalis sa pampublikong supply at inililipat sa mga data hall ng mga korporasyon. Pasa ng karaniwang pamilya ang tumataas na gastos para mapanatili ang sistema at makikita mo ito sa iyong bill. Kabanata 2. Ang dakilang kanibalisasyon. Maraming Amerikano ang naniniwalang ng ungguna ang kanilang bansa sa malinis na enerhiya, ngunit mas komplikado ang katotohanan. Noong Setyembre 2024, pumirma ang Constellation Energy at Microsoft ng 20 taong kasunduan sa pagbili ng kuryente para muling paganahin ang 3 Mile Island Unit 1 sa Pennsylvania. Ang planta ay ilang daang talampakan lang mula sa cooling towers ng Unit 2, ang reaktor na may pinakamalalang aksidenteng nuklear sa Amerika noong 1970. Nag-operate ang Unit 1 sa loob ng ilang dekada hanggang ito ay isinara noong 2011, hindi dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan, kundi dahil hindi na ito kumikita ng sapat para magpatuloy sa operasyon. Magsisimula ang operasyon ng planta sa 2027, isang taon na mas maaga kaysa orihinal na target na 2028. Nagbigay ang kadawaran ng enerhiya ng dolyar $1 bilyong pautang para mapababa ang gastos, habang naglaan ng Constellation ng dolyar $1.6 bilyon para sa muling pagpatatakbo. Pinalawig ang lisensya ng operasyon ng planta hanggang hindi bababa sa 2054. Makukuha ng Microsoft ang buong output ng reaktor sa susunod na 20 taon, sapat para sa kuryente ng 800,000 tahanan sa Amerika kada taon. Patuloy pa ring dumadalay ang kuryente sa grid, pero si Microsoft ang kumukuha ng kredito sa malinis na enerhiya. Kaya kahit walang pisikal na pagbabago sa galaw ng mga elektron, ang output ay epektibong nakalaan sa papel para sa mga AI workload hanggang 2047. Nagdadala rin ang kasunduan ng $3.6 bilyong na buwis sa estado at federal. 3,400 trabaho ang malilika sa Pennsylvania at $16 na bilyon ang madadagdag sa ekonomiya. Tinawag pa itong huwaran ng Washington para sa estratehiya sa enerhiya at AI. Ginagamit ng mga politiko ang pamumuhunan at trabaho bilang patunay, pero hindi nila pinapansin ang komunidad na nawalan ng kuryente. Ang dating pambansang kuryente ay naging pribado, kaya napipilit ang magbayad ng mas mahal ang mga pamilyang natitira para mapanatili ang grid. Kabanata 3. Ang realidad ng 5 nines. Akala ng marami, solusyon sa mataas na AI power demand ay dagdag renewable energy lang. Magpatayo ng solar sa Nevada, wind sa Texas, at maglagay ng malalaking baterya parang solusyon na. Pero hindi ito ganoon kadali. Ang mga AI data center ay tumatakbo sa isang maaasahang pamantayan na tinatawag na 5 nines.
tuldok 70% uptime o halos 5 minuto lang ng downtime kada taon. May dahilan kung bakit mahalaga ang eksaktong operasyon dahil ang training run ng Frontier model ay maaaring umabot ng $10 milyong at tumagal ng linggo. Kahit isang saglit na brownout ay pwedeng sirain ang proseso kaya kailangan ng mga inhinyero magsimula ulit mula sa huling checkpoint. Dito nakakaproblema ang grid. Hindi gumagana ang solar sa gabi at minsan nawawala ang hangin ng ilang araw. Para makamit ang 5 nines na reliability, kailangan ng battery storage na di pa nagagawa ng ibang bansa. Malaki rin ang hamon sa pagpapalamig. Ang rack ng Nvidia servers ay gumagamit ng 8 hanggang 10 beses na mas maraming kuryente kaysa sa karaniwang server rack ilang taon nang nakalipas. Lahat ng ito ay nagdudulot ng matinding init at kailangang may mapuntahan ng init na yan. Ang mga bagong AI data centers ay gumagamit na ngayon ng direct liquid cooling na nagbubomba ng tubig sa mga chip sa daming kayang mag-supply sa maliliit na bayan sa Amerika. Kaya pinipipili ng mga hyperscaler ang nuclear reactor dahil ito lang ang nagbibigay ng carbon-free na kuryente ng buong maghapon at magdamag para sa malaki nilang pangangailangan. Ang hindi tuloy-tuloy na supply ay iniiwan sa pampublikong grid pati ang abala sa pagbalanse. Sabi ng pagsusuri ng Reuters sa mga liham sa PJM, ito ang natitirang bahagi ng kwento. Habang ang pinakamalinis na kuryente ay napupunta sa mga kontrata ng mga korporasyon, ang pinakamaduduming planta naman ay nabibigyan ng panibagong buhay. Mga 23 planta ng carbon, gas at langis sa rehiyon ng PJM ang nakatagdang isara sa 2025 o pagkatapos nito. Mula Enero 2025-13, sa mga ito ang naantala ang pagsasara o tuluyang kinansela. Ang Brandon Shores, isang planta ng karbon sa Maryland na siyang pinakamalaking tagapagdulot ng polusyon sa klima sa estado noong 2022 ay magpapatuloy hanggang Mayo 2029. Pag-aari ito ng Talen Energy na nagbebenta ng nuclear power sa Amazon. Sinasabi sa publiko na berdeng enerhiya ang kinabukasan pero nahahati na ang sistema, matatag na nuclear capacity ng korporasyon at pabago-bagong renewable energy para sa natitirang pangangailangan. Kahit na may nareserbang kuryente, ang laki ng bagong demand ay nagpapahirap na ngayon sa mismong grid. Kabanata 4, Data Center Alley. Ang Loudoun County, Virginia ay nasa 40 milya kanluran ng Washington DC. Ang dating bukirin ay napalitan ng mga suburb at malalaking gusali na parang bodega. Ang rehiyon ngayon ang humahawak ng halos 25% ng lahat ng internet traffic sa Hilagang Amerika. Tinatawag ito ng mga lokal na Data Center Alley at sa gitna nito ang zip code na 20,100 at 47 na maituturing na pisikal na utak ng internet. May 200 data center na ngayon sa bansa at 117 pa ang ginagawa. Bawat bagong proyekto ay nagpapataas ng pressure sa grid. Karamihan sa mga bagong panukalang campus ay humihingi ng sapat na kuryente na kayang magpatakbo ng isang buong bansa na halos katumbas ng 100 at 50,000 sambahayan sa Amerika. Isang campus, isang kumpanya, minsan kahit isang customer lang. Upang matugunan ang demand, nagtatayo ang Dominion Energy ng bagong transmission lines para maghatid ng kuryente sa data center belt ng Loudoun County. Isa sa pinakamalalaking panukala, ang Golden to Mars Line ay magbubukas ng 22 milyang koridor na tatawid sa mga komunidad, paaralan at sakahan na susuportahan ng mga toreng bakal na daan-daang talampakan ng taas. Kasabay ng pagtaas ng gastusin, ang investment plan ng Dominion para 2025-2029 ay umabot sa $50.1 bilyong. Hindi lang lokal ang gastos. Ipinapasa ito sa buong regional na grid, kabuang 13 estado. Ang mga kabahayan na malayo sa Virginia ay sasagot sa gastos ng infrastrukturang ginawa para sa data center na baka di nila magamit at kinuwenta ito ng Joint Legislative Audit and Review Commission ng Virginia. Ayon sa kanila, kailangan ng estado ng bagong 1.5 gigawatt na planta ng natural gas bawat 2 taon sa loob ng 15 taon para matugunan ang demand ng mga data center. Nakatago ang gastusing ito sa bayarin sa kuryente at wholesale market fees na kadalasang hindi napapansin ng mga customer. Hindi lang din sa mga kable nang gagaling ang pressure. Galing din ito sa mga nakakabit dito. Kabanata 5, ang bitag ng kahusayan. Ang Blackwell platform ng Nvidia ang pinaka-advanced na AI chip, ilalabas sa mga data center mula 2025 hanggang 2026. Mas matipid ito ng hanggang 25 beses sa enerhiya bawat inference token kaysa sa lumang henerasyon. Hindi pa rin ito nakalutas ng problema dahil inaasahang mahigit sa dodoble ang global demand sa kuryente ng mga data center pagdating ng 2030. Ayon sa base case ng International Energy Agency, aabot sa humigit kumulang 900 at 45 terawatt-hours ang global na paggamit ng kuryente sa panahong yon, mula sa 415 terawatt-hours noong 2024.
Mas mataas pa ito sa taunang konsumo ng kuryente ng Japan. Sa 2035 tinatayang aabot sa 1,200 terawatt-hours ang konsumo. Sa US, posibleng mas malaki pa ang kuryente ang gagamitin ng data center kaysa sa lahat ng mabibigat na industriya. Pinagsama ang bakal, semento, chemical at aluminyo. Batay sa ulat ng Lawrence Berkeley National Laboratory, noong 2024 tuldok, 4% ng kabuuang kuryente sa Estados Unidos noong 2023 ay ginamit ng mga data center. Sa ilang taon, pwedeng halos madoble o maging triple ito depende sa bilis ng taas ng demand. Sa aktual na bilang, maaring tumaas ang paggamit ng kuryente mula 176 terawatt-hours hanggang sa 580 terawatt-hours sa loob ng 5 taon. Paano nangyayari na sabay ang pagbuti ng kausayan at pagsabog ng kabuuang paggamit? Hindi na bago ang tanong na yan. Si William Stanley Jevons, isang Ingles na ekonomista noong ika-19 na siglo, ay nakaunawa nito bago pa naisip ng iba ang AI. Habang pinapanood niyang gumagaling ang steam engine sa paggamit ng uling, napansin niyang tumataas ang kabuuang konsumo ng uling sa England. Ang mas murang enerhiya ay nagbukas ng mga bagong gamit at ang pagdami ng mga bagong aplikasyon ay nilamon ng anumang natipid dahil sa pagiging epesyente. Nahulog na rin ngayon ang AI sa parehong patibong. Kapag ang halaga ng isang query ay bumaba mula sentimo hanggang sa bahagi na lang ng 1 sentimo, mas maraming oportunidad ang nakikita ng product manager. Ginagamit na ang mga chatbot sa customer service. May AI overlay na sa bawat search bar. Tahimik na tumutulong ang code helper sa araw-araw ng developer. Unti-unti na ring inaako ng automated agent ang mga dating manual na trabaho. Mura bawat isa, pero kapag pinagsama sa pandaigdigang ekonomiya, nauubos ang natipid sa kuryente at nangangailangan pa ng mas marami pang kuryente ng maraming ulit. Gaya ng sa Amerika, mas matipid na sa gasolina ang mga sasakyan sa nakaraang 40 taon. Pero halos hindi na bago ang kabuuang konsumo ng gasolina sa US. Mas malayo lang ang nilakbay ng mga Amerikano at mas malalaki pang truck ang binili nila. Mas murang biyahe, mas maraming biyahe. Ayon sa IEA, kalahati ng bagong demand sa data center hanggang 2035 ay renewable energy ang tutugon, habang natural gas ang sasalo sa malaking bahagi ng kakulangan. Ibig sabihin, nagbabago lang kung paano ibinibigay ang enerhiya. Hindi nito nasosolusyunan ang problema at wala ring malaking pagbabago sa chip na magpapabago rito. Sa katunayan, bumibilis pa ang krisis habang gumaganda ang teknolohiya. Sinusubukan ng Amerika na lutasin ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas marami pang kuryente sa kanilang mga linya na labis nang napapagod papunta sa mga lugar kung saan itinayo ang mga data center. Pero ibang paraan ang ginagawa ng China sa parehong problema. Kabanata 6 ang master plan ng China mula silangan patungong kanluran. Noong Pebrero 2022, inilunsad ng China ang East Data West Computing Initiative. Isa itong pambansang pagbabago kung saan talaga nagaganap ang pagpoproseso ng datos, isang magkakaugnay na pagsisikap na ilipat ang mga data center mula sa masisikip na lungsod sa baybayin papunta sa mga panloob na rehiyon kung saan mas mura ang lupa at mas marami ang kuryente. Isinasagawa ito sa bilis at lawak na walang pamahalaan sa kanluran ang sumubok sa buong buhay natin. Hinatin nito ang bansa sa 8 pambansang computing hub at 10 data center cluster. Ang mga silangang cluster malapit sa Beijing, Shanghai at Greater Bay Area ang namamahala sa mabilisang trabaho sa mga lungsod na sentro ng ekonomiya. Ang mga kanlurang cluster ay sadyang inilagay sa bakanteng bahagi ng bansa, Inner Mongolia, Ningxia, Gansu at gilid ng Gobi Desert. Noong huling bahagi ng 2024, iniulat ng Pambansang Data Bureau ng China na $6.1 bilyong nang naipasok sa 8 hub. Bakit na ba doon nagtatayo? Doon kasi makikita ang malalaking hydro, wind at solar power ng China na di pa nagagamit. Ang mga kanlurang probinsya ay sobrang produksyon ng kuryente kumpara sa populasyon nila. Dati, nasasayang lang ito dahil magastos at hindi praktikal ipadala sa silangan. Hindi nagtayo ng dagdag na kable ang estado, sa halip inilipat lang nila ang pangangailangan. Ang mga gawain sa computer na hindi nangangailangan ng agarang tugon sa antas ng millisecond ay nililipat na sa kanluran gamit ang high-capacity fiber networks at para sa karamihan, gumagana ito. Ang latency sa pagitan ng mga silangang lungsod at mga kanlurang data hub ay umabot sa 20 millisecond na target ng China para sa karaniwang computer tasks na nagdulot ng pisikal na pagbabago sa internet. Itinatayo ang mga data hall sa lugar na may pinakamura at pinakamaraming kuryente sa bansa. Sa Ulaanbaatar cluster ng Inner Mongolia, ang estratehiyang ito ay humikayat ng halos 10 gigawatts na planadong data center projects mula sa 21 VNet Huawei at ByteDance. Ang mga bagong planta sa mga pambansang hub ay dapat may power rating na 1.2 o mas mababa. Ang ilan ay umaabot sa 1.04, mas mababa kaysa pandaigdigang average na halos 1.5.
Tinatayang lalago ng 19% bawat taon mula 2025 hanggang 2030 ang konsumo ng kuryente ng mga data center sa China na mas mabilis kaysa sa ibang pangunahing ekonomiya. Kung di mo mailipat ng maayos ang kuryente sa computer, ilapit mo na lang ang computer sa kuryente. Habang hinahayaan ng Estados Unidos na pribatisahin ng mga korporasyon ang mga plantang nuklear ng paisa-isang reaktor, tinitingnan ng China ang enerhiya at komputasyon bilang iisang ari-arian ng Estado. Inalis ng heograpiya ang mga choke points sa transmisyon na nagpapahina sa sistema ng Amerika at walang problema ng Loudoun County sa China. Hinahati ng Amerika ang kanilang sistema ng kuryente sa mga pribadong kontroladong zona na nakabatay sa individual na sentro ng pangangailangan ng korporasyon imbes na sa isang pinagsasaluhang network. Kabaliktaran naman ang ginagawa ng China. Binabago nila ang heograpiya para mapalapit ang supply at demand. Ang tugon ng Amerika dito ay pribado, magastos at halos di nakikita. Kabanata 7, ang SMR Mirage. Noong 2024 at 2025, nagsimulang mag-invest ang pinakamalalaking tech company sa Amerika sa bagong uri ng nuclear plant na Small Modular Reactors o SMRs. Mas maliit ito kaysa tradisyonal na reaktor, gawa sa pabrika, dinadala ng pira-piraso at binubuo sa site. Karaniwan, bawat unit ay gumagawa ng 50 hanggang 300 megawatts. Pwedeng dagdagan ang kapasidad sa pagdagdag ng modules kaysa isugal lahat sa isang multi-bilyong dollar na megaprojekto. Pinamunahan ng Amazon ang pagtutulak na ito sa pamamagitan ng $500 milyong na pamumuhunan sa X-Energy gumagawa ng high-temperature gas-cooled reactors. Plano nilang magdagdag na mahigit 5 gigawatts ng bagong kapasidad na nuklear pagsapit ng 2030, sapat para mapatakbo ang humigit kumulang 3.8 milyong tahanan. Ang unang proyekto, ang Cascade Advanced Energy Facility sa Washington, ay nagsasama ng 12 reactor module sa 3 block na may kabuuang 700 at 60 megawatts sa lugar na kasing laki ng ilang block ng lungsod. Sumunod ang Google sa pamamagitan ng isang pangmatagalang kasunduan kay Kairos Power upang magdala ng bagong henerasyon ng mga planta ng nukleyar sa operasyon sa darating na dekada. Ang unang proyekto, ang Hermes 2 sa Tennessee, ay magpapasok ng kuryente sa panrehiyong grid pero nakatalaga na talaga ito sa mga data center ng Google. Ito rin ang unang pagkakataon na ang isang utility sa US ay nakipagkasundo na direktang konektado sa isang advanced na disenyo ng reaktor imbes na sa tradisyonal na planta. Sinundan ni Meta ang parehong landas at nagsimulang makipagnegosasyon para sa maraming gigawatts ng nuclear na kapasidad. Pumirma si Equinix na nagpapatakbo ng malaking bahagi ng pandaigdigang infrastruktura ng data center kasama si Oklo. Sumunod si Prometheus Hyperscale. At bawat isa sa mga reaktor na ito ay dinisenyo para direktang ikabit o mag-supply sa mga campus na iyon gamit ang behind-the-meter setups. Diyan dumadaan ang kuryente mula generator diretso sa customer gamit pribadong linya, hindi na dumadaan sa shared grid. Hindi rin nalalapat ang karamihang taripa at patakaran ng grid-connected na kuryente dito. Pribadong utility ang mga reaktor na ito para sa mga korporasyon. Hindi na sinasali ang publiko sa pagpaplano. Noong ika-20 siglo ang nuclear na kuryente sa Amerika ay nagmula sa mga pambansang laboratorio, pananaliksik na pinundohan ng federal na pamahalaan at mga regulated utility na sumasagot sa state commissions. Nakinabang ang karaniwang pamilya kahit di perpekto. Ang pinakamalaking pagtutulak para sa nuclear sa 2 henerasyon ay ngayon pinopondohan ng 3 korporasyon para sa eksklusibo nilang paggamit at inilayo sa pampublikong sistema. Ang isang kumpanyang teknolohiya ay hindi na lang basta kumpanyang teknolohiya ngayon. Kabanata 8, ang sobranong teknolohiyang utilidad. Hindi na lang mga software company ang Microsoft, Amazon at Google, may mahalagang papel na sila sa cloud. Sa halip, sila ang naging pinakamalaking hindi reguladong mamimili ng enerhiya sa mundo. Ipinapakita ng kasunduan ng Amazon sa Talen Energy Susquehanna Nuclear Plant sa Pennsylvania ang kalituhan kapag nagsanib ang pribadong kable at pampublikong alituntunin. Noong Marso 2024, binili ng Amazon Web Services ang data center campus katabi ng Susquehanna Plant sa halagang $650 milyong. Plano nilang dagdagan ang konsumo ng kuryente sa lugar gamit ang direktang linya mula sa reaktor. Noong 2015 naghanda ang FERC ng pribadong koneksyon ng kuryente sa pagitan ng Susquehanna at kalapit na data center na nagpadiretso ng kuryente sa isang customer. Nang palawakin pa ang koneksyon, mariin tumutol ang utility companies, ngunit hindi technical ang kanilang dahilan. Ang tanong ay sino ang magbabayad ng infrastruktura kapag binago ng malaking gumagamit ang sistema. Sa huli, pinigilan ng federal na regulator ang pagpapalawak dahil sa pang-ambang ipapasa nito ang daan-daang milyong dollar na gastos sa grid sa iba sa riyon. Kahit pagkatapos na desisyong yon, hindi pa rin natapos ang laban. Lumipat ito sa mga korte habang patuloy pa rin gumagana ng hindi napapansin ang orihinal na pribadong koneksyon.
Binuksan ng husto ng laban ang mga patakaran. Dinagaya pa rin ang parehong setup sa buong bansa sa kabila nito. Mukhang maayos ang bawat kasunduan mag-isa, pero pagsama-sama, wala ni isa ang tumutugon sa mga botante. Ang dating sistema ng kuryente ay para sa lahat. Dapat sumunod ang mga utility sa mga regulator para mapanatili ang grid para sa lahat, hindi lang sa malalaking customer. May ibang patakaran ang mga bagong makapangyari ang puwersa sa kuryente. Trabaho nila ang manalo sa AI race at nagbabago na ang sistema ng enerhiya para sa misyong iyon. Kaunti lang ang bumoto rito. Walang debate sa kongreso o pambansang plano, puro pribadong kasunduan lang na inanunsyo ng kumpanya sa press release. Sumulat si Gobernador Josh Shapiro ng Pennsylvania sa PJM para mapabilis ang interconnection at pinadali ito ng lahat ng antas ng gobyerno. Wala sa kanilang nagtanong kung para kanino ang kuryente, sino ang pwedeng gumamit nito o sino ang mababayad pagdating ng bayarin. Ang sistema ay hinati na sa mga teritoryo ng korporasyon at karamihan sa mga Amerikano ay hindi pa namamalayan ang pagbabagong ito. Kabanata Siyam, ang pagtutuos. Alam na ng Tsina ang isang bagay na di pa tanggap ng Amerika. Dalawang sistema ang naglalaban para sa kinabukasan ng AI at magkaiba ang larong nilalaro nila. Sa isang panig ay ang koordinadong pambansang sistema ng China na nakayos sa walang sentro at 10 malalaking kumpol ng komputasyon kung saan ang mga data center ay malapit sa pinakamura at maraming supply ng kuryente. Gumagana ang sistema na parang isang makina. Ang pulisya sa enerhiya, transmisyon, latency targets at estratehiyang pang-industriya ay nakahanay sa isang plano ng estado. Walang tawan na nasasayang sa pakikipaglaban sa mga regulator o korte. Kapag nagpasya ang Beijing na magtayo, agad gumagalaw ang sistema. Nandyan din ang parallel grid ng Amerika, isang pribadong nuclear network para sa mga hyperscaler na katabi ng lumulubang pampublikong network. Dalawang grid sa bansa na pinaghiwalay based sa kakayahang magbayad. Ang siglo ng AI ay mapupunta sa may scalable at palaging available na baseload power na kailangan sa malakihang model training at global queries. Pansamantala lang ang kalamangan sa chips at ang kalamangan sa software ay madaling makopya sa magdamag. Ang infrastruktura ng enerhiya ang tanging muog na inaabot ng dekada bago mabuo at ang tanging bagay na hindi kayang gayahin ng kahit ganong dami ng code. Sa huli, ang mga Amerikano ang magbabayad para sa parehong bahagi ng pagkakahati. Magbabayad sila ng mas mataas para sa pampublikong sistema na tinatanggalan ng pinakamaaasahang supply ng kuryente habang buwis at bayarin nila ay tahimik na sumusuporta sa pribadong sistema na hindi sila kailanman pahintulutang gamitin. Ang pagtaas ng singil noong Hunyo 2026 ang unang hayagang singil at hindi yon ang huli. Bawat dolyar nito ay may pinanggagalingan at ang pinanggagalingan nito ay ang parehong mga pamilyang nagsisimula na ngayon sa dagdag na $200 kada taon sa bagong gasto sa kuryente. Hindi na prediksyon ang bagong kahirapan sa enerhiya. Nakasaad na ito sa mga bill para sa susunod na taon, aprobado ng mga regulator at ipapatupad na. Ang kwento ng Amerika, kusang inaayos ng mga merkado ang sarili, kompetisyon nagpapababa ng presyo at inaangat ng inobasyon ang lahat. Gumagana ang kwentong iyon kapag patas ang laban, pero nasira kapag iilang kumpanya lang ang nagmamayari ng field, stadium, mga ilaw at kuryente. Ang Sina ay nagtayo ng pambansang ari-arian. Pinili ng Amerika ang dalawang grid, isa para sa hinaharap, isa para sa lahat ng iba pa. Ang digmaan para sa AI supremacy ay ginagamitan ng atom at tubig sa pagpapalamig at naipasa na ng Estados Unidos sa ibang mismong larangan ng labanan. Sa kabila ng usapan sa inobasyon at malayang pamilihan, may lumilitaw na ibang bagay. Hindi na lang sa merkado nagkakumpetensya ang pinakamalalaking kumpanya ngayon. Kinokontrol na nila ang infrastrukturang inaasahan ng natitirang merkado. Alamin sa patay na ang merkado, AI na ang kartel. O panoorin ito.